Welcome back mga kabarangay sa ating PSTV Plus podcast. Ako po inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene. Magandang gabi mula sa Aotearoa, New Zealand. Magandang hapon, magandang araw sa ating mga kabarangay dyan sa ating inang bayang Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Alam nyo, after the pandemic o before the pandemic ay marami pong pupuntang mga entertainers, mga banda, mga singers, komedyante dito po sa Aotearoa. Kaya lang, nung nagkaroon ng pandemic, syempre, nawala yun. Ano? But slowly, ay unti-unti, bumabalik na rin po ang mga bumibisita sa atin, nagbibigay ng saya, ng aliw. No? Etong taon 2025, napakarami. Ito na yata ang pinakamarami right after the pandemic lockdown. No? Nandyan ang Eraserheads, nandyan yung South Border, si Gary V, and in between yung mga comedians, no? And someone that we should look forward to, no? Actually, nung May, nasa Christchurch ako, ang mga kaibigan kong nakilala doon, sina Roan Abisami, sina Clivia Alaba, meron silang standee, yung parang yung pinopromote. Sabi nila, Direk, si Alex Calleja pupunta sa New Zealand. Sabi ko, talaga? I heard of him. Sabi ko gano'n. Although, hindi ako masyadong abreast sa And then, so, kinuwento nila. And from then on, nag-research ako at tinitingnan ko, sino ba itong si Alex Calleja? No? Kasi ang orientation ko ng mga komedyante ay medyo iba. And I found out that medyo iba nga talaga si Alex. Kaya, minabuti po natin na si Alex is coming to Aotearoa, New Zealand this October. At sabi ko, sige, subukan natin with his busy schedule na makausap natin, no? Mapasama natin dito sa ating podcast sa PSTV Plus. So without further ado, nandito po siya, live and in person, si Mr. Alex Calleja. Alex, magandang sir. Direk, maraming salamat, Direk Rene, for inviting me here. At magandang umaga, tanghali, gabi, hapon, at kung anong mga oras naikinig kayo ngayon sa buong mundo. Si Alex Calleja po. Sa totoo lang, lagi ako nag-enjoy mag-guest sa lahat ng mga shows kasi madaldal talaga ako. Bata pa lang ako, makwento ako eh. Ako ang bangka sa inuman, ako ang bangka kahit saan. So, pagka may panahon talagang mag-guest sa mga podcast, maliit man o malaki, thank you. Kahit saan man parte ng mundo, nagpapa-interview talaga ako para rin makilala ako ng mga tao. Thank you so much. Just to put into context, taga saan ka, Sir Alex? Where did you grow? Ano yung background niyo? Ganito, 10 kayong magkakapatid, bunso ako, at parehong Bicolano yung nanay at tatay ko. Pero hindi na ako pinanganak doon. Typical na kwento, ang nabalitaan ko mayaman daw kami sa Bicol, inabot na lang ng 7 kong kapatid. Yung 3 natitira, naabutan ko na lang, kwento na lang. Meron daw kaming KFC, meron daw kaming sariling sariling electric Meralco ng Bicol, may bilyar raw kami. Pero hindi ko na inabot dahil dito na ako pinanganak nung naghihirap na kami. So, lumaki ako sa palipat-lipat kami ng bahay kasi dahil nga mahirap lang kami, so pagka hindi na nakabayad, lipat kami. So, nagkamalay ako, nasa Santa Ana na ako. Okay. Nagkamalay ako sa Santa Ana, lumaki ako sa container band, tapos lipat kami sa San Andres, punta kaming Alabang. Tigda 2 taon yan. Tapos tumagal ako ng matagal sa Bangkal, Makati. 10 taon ako diyan. Ako naging kaya kababata ko si Jong Hilario. Tapos pagkatapos noon, tumira ako ng Malabon, /Nabotas, magkadikit kasi 'yon. Andun yung 2 kuya ko. So 3 taon ako doon. Tapos balik ako sa Makati, nagtrabaho ng mga 3 taon sa Makati. Napangasawa ko yung asawa kong taga-Taguig. So ngayon, Taguig na ako. Sa Taguig ka na. So talaga ako, gala ako. So ngayon, kung sasabihin, saan ako ngayon matagal? Sa Taguig kasi 2000 ako dito. 1997 ako dito. Hanggang present. Okay. So ibig sabihin, matagal-tagal na rin. Pero ang dami kong kilalakihan. So itong mga itong yung mga movements mo, no?
nakatulong ba yan in your career as a comedian, no? Oo. Nakatulong ba yan? Direct, sobrang laking tulong, no? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na anak mayaman na nakatira sa isang fixed na lugar. Halimbawa, lumaki ako sa Dasmariñas Village, na magkakaroon ako ng sense of humor na ganito. Kasi yung mga tiniran ko, doon ako nakakuha ng mga kwentong nakakatawa. Hindi nakakatawa noon, pero nakakatawa na ngayon dahil ginawa ko ng nakakatawa. Pero yung mga nakasalimuha ko, mga may hirap, tapos pag umaangat yung buhay namin, mga mayaman naman na babarkada ko, lahat ng mga experience yun, nami-mery ko eh. So, may mga kwento akong Malabon, Nabotas, San Andres, kasi napatira ako sa, Anak Bayan, yung magulong lugar doon. Tapos sa Alabang. So, nakatulong sa akin na malaki yung, na kinalakihan kong mga lugar. You began your career, Alex, as an IT programmer, no? So, yung pala ang pinag-aralan mo, computer science? Hindi, ang nangyari kasi, Direk, dahil nga akala ko hindi na ako makatapos ng college, mga odd jobs, mga construction, mga nag-uukay, tapos kargador ako ng mga trip shop, yung pagka may binibentang mga sala-sala, mga buhat ako. Tapos nag-waiter ako. Ngayon, nung nakilala ko yung asawa ko na medyo maayos ang buhay, mayaman sila, nahiya ako dahil wala akong pinag-aralan, porcher lang. So nag-aral ako ng 2-year course, tapos nakapasok ako muna sa SGS Far East Limited. It's an importation company bilang undergrad. Tapos nung nakaipon ako ng pera, nagsara yung kumpanya, nagtuloy ako ng pagtuturo. Bale, 3 taon ako nagturo sa Ama Computer College. So, nakatapos ako ng computer science. Nung nagtuturo na ako, kailangan sa teaching, makatapos ka ng masters para tumaas yung position mo. So, nakatapos pa ako ng masters. Mula sa akala kong high school graduate, nakatapos pa ako ng masters in computer science. So, nung nakatapos na ako, nakapaghanap na ako ng trabaho bilang IT programmer. Na talagang kasi hindi ka makakakuha ng magandang sweldo pagka undergrad ka. Oo, correct. That's right. Kahit nagtatrabaho ka na sa kumpanya, basta undergrad ka, medyo may limit ang hindi nakagraduate. So nung graduate ako, doon ako pumasok sa isang company, Accenture. Yung IT programming nga, yun na yung ko. Kasi direct, wala naman akong kasiguruhan sa karir ko. Unang-una gusto kong mag-artista noon at komedyante. Hindi naman wala naman akong break. So bale, habang realistic ako parang may backup plan ako na in case na hindi mag-work tong pag-komedyante ko, hindi ako masusumbatan ng nanay ko na, di ba ang mga nanay, ano makukuha mo dyan sa pag-comedy na yan? Magtapos ka. Kaya pinagbigyan ko yung nanay ko na magtapos ako ng pag-aaral para wala siyang reklamo kahit anong gawin ko. So nung nagtapos ako at nagtatrabaho na ako, 27 na ako naka-graduate. FYI, 27 na ako nagsimula talaga ng career. Late bloomer ako. Yun, habang nagtatrabaho ako at may sigurado akong trabaho, tinitira-tira ko sa side yung comedy. Nag-show ako. Tinitira-tira ko. Baka lang makaswerte na ayun nga nangyari habang nagtatrabaho nga ako, nagkaroon ng opportunity hanggang sa kung tinansya ko na i-equal na yung sweldo ko doon sa regular job ko, saka ako nag-resign at nag-concentrate sa showbiz. Oh, wow. Mukhang matutuwa yung mga taga New Zealand na mga graduate din ng AMA. Marami din tayo dito mga manonood sa'yo. Pinatunayan ko na hindi, although advantage ang magandang eskwelahan, pero other than that, pag graduate ka, equal opportunity pagka talagang masipag ka saka maayos ka sa trabaho. Nakakalimutan yung eskwelang ginaduitan mo. Parang ganoon ang natutunan ko sa pagtatrabaho. May tanong ako dito about your comedy, no? It is known for being incredibly relatable and centered on Filipino life, no? How do you find yung balance between telling your personal stories and family and maintaining a sense of privacy also at the same time? Sigurista ako, Direk Kaya nga nagtatrabaho ako sa opisina habang may comedy career ako pinaghihirapan kasi just in case na hindi mag-work, doon ako sa sigurado. Pati sa comedy, yung approach ko,
dahil may natutunan ako sa corporate world. Mhm. Ang natutunan ko sa corporate world, respect for authority, respecting deadlines, meron kayong mga sinusunod na mga process. Buti lang natutunan ko yun direct, kaya pagdating ko sa showbiz, I was able to follow yung strict rule na yun, na kaya pag may deadline, pag may papacheckan kang may boss ka lagi eh. Kahit saan may boss ka muna eh. Pag nag-i-start ka, meron ka talagang approver kasi they're the one who's So natutunan ko yun sa kumpanya to respect the hierarchy. So na-apply ko yun sa showbiz. So marami akong na-build na relationship because So ang ginawa ko, kaya ako naman ginawa yung mga jokes na relatable. Pinag-aralan ko yung percentage na mapapatawa ko yung maraming tao. Yung kasi ang sure ball na kikita ko dapat, kailangan ng comedy ko kumita eh. Although mahal ko tong comedy, siyempre marinig nyo yun, dapat you're doing it for the love. I'm doing it for the love, pero I'm also going to do it para mabuhay ko yung pamilya ko. Yes, correct. Real talk lang tayo, dapat yung pagmamahal mo, hindi ka naman pwede pag uwi mo ng hating gabi, sabihin mo, anong uwi mong pera? Pagmamahal. Kumain tayo ng pagmamahal. Hindi, kailangan natin kumita. So, ang ginagawa ko, ang mga jokes ko, yung alam kong tatawanan ng marami kasi para makuha ko sa mga corporate shows, kukunin ako sa mga ay nang magbabayad sa'yo mga corporate shows kasi nagpe-perform ako sa mga bars. Ini-introduce ko lang yung comedy namin, pero ang bayad doon, maliitan kasi, hatian lang sa ticket. Pero talagang nagbabayad sa akin pagdating ng Pasko, November, December, pag mga Christmas party na. Diyan ako talaga parang langgam ako na iniipon ko yung pera ng November, December, January para sa rest of the month. Yun yung pag-support ako naman sa pagpunta ko sa mga bars na alam ko maliit lang kitaan. Pero kailangan ko gawin yun para ma-promote ko yung comedy. So, para marami ang matawa sa akin, dapat malaman ko yung comedy na naiintindihan ng mahirap, middle class, at mayaman. Yun muna ang ginawa ko. Yun ang ginawa kong formula sa career ko. So yung ito pala swerte namin dahil October medyo hindi ka pa masyadong busy kasi pag November December yung corporate we're very happy. Alex, you've successfully transitioned from being a stand-up comedian sa bilang writer, director sa mainstream TV and film. How does your creative process differ nung ngayon na sumusulat ka ng jokes para sa sarili mo na, hindi na para sa iba? Direct, ang pagpasok ko bilang stand-up, tapos eventually naging host ako, tapos naging writer, director, head writer. Yun? Isa yun sa mga natutunan ko rin, yung pagiging sigurista ko. Alam ko hindi lahat ng oras may opportunity sa on-cam. Ang kalaban mo sa on-cam, mga gwapong lalaki. Di ba? Gwapo ka naman senior comedians. Ang demand, hindi naman laging may demand ng ng TV show, sitcom at pelikula, lalo na humina na latter part. Dapat meron ka rin alam sa off-cam. Ibig sabihin, pag ako pumapasok ako sa isang, halimbawa, kinuha ako sa isang sitcom bilang host, aaralin ko yung show ko para magiging writer ako noon. Aaralin ko para pagtas habang hindi ako yung tumatambay lang dahil ako artista, doon lang ako sa tent. Ang gagawin ko, tambay ako doon sa creative na mga team. Tapos minsan nagko-contribute ako. Sasabihin nila, Lex, surat ka na nga. Tapos pag pumasok naman akong writer, aaralin ko naman yung mga eksena, tatambay-tambay naman ako sa mga camera. Pag sinabi naman ng direct na, oy, kailangan natin ng karakter na isa dyan, sumama ka nga. Nakakasama ako. Parang, ang ginagawa ko, kumukuha ko lagi ng opportunity sa isang proyekto na pwede ako makilala bilang writer. Ngayon, pag matumal yung on-cam, ibig sabihin, nasa harap ng camera, nasa likod ako ng camera. Pag matumal naman yung likod ng camera, nasa harapan ako ng camera. Pero meron pa rin ako na stand-up comedy. Entablado naman yon. So, parang sigurista ako dahil takot na ako bumalik sa kahirapan. Pagka naranasan mo yung kahirapan, ang motivation mo never to go back Correct. At pag na-attain ka ng konting asenso, yung mental attitude ko, I want to maintain that kasi natikman ko na, there's no turning back for me. So ang gagawin ko, kailangan ma-improve ko pa. Meaning, dapat kung ako last year, nag-improve ako much better. Okay. Financially,
parang experience-wise, dapat nag-i-improve yung pagkatao ko. Komedyante ako direct, pero dahil nga sa mga naranasan ko sa buhay, ang approach ko dito sa comedy, I take it seriously. Ayun nga yung ironic dun eh. So yun ang ginagawa ko. So, ang pagsulat ko rin, pag nagsusulat ako ng comedy, lahat ng hindi pwede sa TV, ginagamit ko sa stage. Wala akong tapon, direct. Wala akong tapon. Halimbawa, Goy Bulilit. Writer ako ng Goy Bulilit, kiddie show yun. So minsan nakakaisip ko ng concept kasi ang brainstorming ng Goy Bulilit, iisip ko na isang topic. May head writer kami. Sasabihin, ang topic natin, FX. Lahat ng eksena sa FX, garay sa FX, pasero sa FX. So habang nagsusulat ako, may masusulat ako na, hindi pwede sa TV to. Gagamitin ko yan sa stand-up. And vice versa. Minsan naman may stand-up ako, pwede sa Goy Bulilit to So yun, ang kaibahan lang ng atake, para sa manonood sa atin sa New Zealand at sa buong mundo, ang stand-up comedy, ang sulat ko dyan, mas mabilis kasi kailangan mo masabi sa tao yung joke mo. Nang live yun eh. So mabilis ang sulat dyan. Hindi yan, tatanggalan mo ng mga, mga palabok yan. Dapat yan, mabilis. Ang sitcom or ang mga sketch show, kailangan mo naman i-describe mabuti. So mas mahaba naman ang sulatan dyan dahil dinidescribe mo yung eksena, yung sitwasyon. So yun, magkaibang magkaiba ring atake doon. And so all of these experiences, Alex, no, so behind the camera na you observe, ginagawa mo, which led you to self-financing and funding yung tamang panahon na kani-kanina na pinapanood ko sa Netflix. And then, so doon mo na ibuhos yung kinalaman mo sa lahat ng tell us the story tungkol dyan sa tamang panahon. It's very very unang-una humbling. Una-una, ang tinake ko siya as humbling experience kasi hindi naman ako produce ng Netflix noon. Ang akala ko ipoproduce ako. So nung nalaman na sabi sa akin na hindi na kayo magpo-produce ng stand-up comedy. Sabi ko, sige, can I produce it? Sige, sabi niya, pero hindi natin sigurado kung makukuha. So I was the one who produced it. Wala siyang malaking production. It's not supported by a network. ABS, GMA, wala. Talagang siya, kung tutusin, konti na lang, parang college project lang yun parang gano'n. Ang finance lang, konting-konti lang. Tapos, kapalan ng muka, lapit sa mga tao. Tapos, habang gumagawa, ikaw pa producer ng live show. Kasi ang ginawa ko, nagpa-ticket ako sa live show ko para to be able to finance also the other expenses. So, siyempre, producer ka, performer ka. Hindi ko tulad pag performer ka, nakarelax ka na lang sa ligo, nakarelax ka lang Pero pagka-producer ka, mula sa pagpanganak ng idea hanggang doon sa pagsara ng pag-uwi ng mga tao, aligaga ako, tapos mag-perform pa ako. Mag-perform pa ako. So, yun ang ko doon. So, kaya nung nag-number 1 siya for 9 days at nasa top 10 siya for 1 month. Ang laking achievement noon kasi ang tinalo ko, mga big budget projects. Gwapo pa ng mga kalabang ko, Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion. Pero nag-number 1 ako, tapos incognito yun. So, medyo may napatunayan din ako sa tao na yung at the end of the day, yung content mahalaga, yung quality ng content. So, I was able to prove, actually, ganoon naman talaga yung career ko, direct wala naman akong manager Wala akong manager ever since. So it's you directly we talk to you. Wow. Lang talaga ako, discarding talaga ako. Guerrilla. Ganun, tama yung pagkakasama yung guerrilla. Anong gagawin ko? Isang example na mabilisan lang. May taping ako sa baba ng ABS-CBN. ABS-CBN kasi ako, hindi ako network contract, pero program contract ako, meaning Showtime ako, may kontrata ako sa Showtime, may kontrata ako sa Goy Bulilit. I can work with other network kasi hindi naman ako network So pag may shoot ako sa baba, naka-shorts lang ako, naka-chinelas ako. Pag walang naka-break, aakit ako sa 12th floor kung saan nakatambay lahat ng mga sitcom, teleserye, variety show. Maglalaan ako doon, makikita ako na isang producer. May gagawin ka sa Martes? Wala Sama ka sa teleserye. O may teleserye na ako. Lumalapit ako sa mga ano bang bakante dyan? I was humble enough. And I was sa simula ng mga karir ko, simula kasi ang karir ko, 2010 Siguro mga 4 years akong lunok lahat. Ibig sabihin, lunok lahat. Walang pakialam sa bayad. Ganito bayad, tangkap. Nakahiga sa gilid ng walang sariling tent.
nasa maglalatag lang ako. Nag-start talaga ako sa sa pinaka ako yung From the nag-work grounds, ako from the talagang ground. grassroots. Hanggang nakilala ko yung ang ko na establish ko na lang relationship. Lagi akong mababait sa mga crew. Kasi maboka ako. So mga tambay ko, mga crew. Hindi ko alam yung mga crew na yon, mga production assistant, habang nagpo-progress yung career ko, nagpo-progress din yung career nila eh. Correct. Nagiging director sila. Nagiging tama. executive producer. Pero hindi yun ang naisip ko ha. Hindi ko plano yon. Ang ibig sabihin, hindi ko naisip yon. Pero mabait ako sa kanila dahil kami magtotropa eh. May mga big stars. Nakaiba yan eh. Pero nakatambay ako doon sa mga production assistant, mga cameraman, mga tambay ako, nawala sa isip ko na habang tumatagal yung mga panahon, nag-i-improve yung career nila. Kaya pag nakita ko sila, kunin kita ha. Ako magdidirect, director na sila. So, yun yung natutunan ko doon. So, yun ang ang learnings ko na talagang wala naman talaga akong manager. Ang ginawa ko talaga decision by yung mga instinct, natutunan. So, yun. Matutuwa yung kaibigan mo taga ABS-CBN na nandito, si Ludwig, si Direk. Yan. Magkaibigan kami ni Ludwig kasi nagsimula kami dun sa Usapang Lalaki na maliit na isang na production. Tapos ayun lang natutunan ko sa sa buhay kahit saan na huwag kang manununog ng tulay at huwag kang kasi hindi mo malalaman kung saan mulit sila masasalubong eh. Correct. Kaya ngayon, marami akong nakikita iba't ibang mga katrabaho ko dati na pag nagkita kami, wala kami naisip na nakaaway ko to Walang gano'n. Parang ang kagad, katulad si Ludwig, nabalita ako sa New Zealand. Just imagine kung nagkaaway kami ng dati, di may isang New Zealand na, huwag niyo panoorin yan, mas mawa. Good vibes lang. Yun yung naririnig ko sa iyo eh. Good vibes. Ini-imbibe ko lagi yung comedy saka yung masayang masayang yung isa pa, Alex, na ikaw ay meron ka ring podcast. I think behind you, is that a set na meron ka mga gamit dyan for your podcast, no? Kasama si Mo Twister, meron kang radio show. So tell us a bit about that, Alex. Yung dumaan yung bago mag-pandemic, may radio show ako sa Magic 89.9, Boys Night Out. Ang kasabay ko naman nun sila Sam YG, Tony. Sa kabilang side naman, ang podcast ko naman kasama si Mo Twister, GTWM. So medyo nagkaroon ako ng mga followers doon sa mga klase ng mga naikinig doon sa mga yun. So natuto rin ako. Ngayon pagdating nung pandemic, dahil nakakulong yung mga tao, ewan ko, naikwento ko rin to by the help of our Lord din. Nagpagawa ako nitong bago mag-pandemic, basta sabi ng asawa ko, nagpagawa akong second floor, hindi ko alam. Nagpalagay ako ng 3 internet provider, hindi ko alam. Sabi ng asawa ko, ano ginagawa mo? Hindi ko alam, basta pinapagawa ko to. Nagpagawa ako basta malaki itong bakod namin, nagpagawa ako ng half court na basketball, nagpagawa ako ng gym, tapos tumira yung pandemic, walang labasan. So nakita ko sa asawa ko, ito na siguro yung dahilan ko ba't ko ginawa to. So etong nasa likuran natin, direct, wala yan. Bakanting kwarto to. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, March, natatakot ako manood ng news. Kasi yung COVID, nakakatakot yung COVID reporting. Ang ginagawa ko, naisip ko, gumawa ng comedy show tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Sasabayan ko yung TV Patrol para hindi ko mapanood. Tapos yung mga tao sa buong mundo, kasi hindi ko naisip. Akala ko kasi, siyempre wala naman tayong konsepto ng katulad itong ginagawa natin. Direct. Akala mo tayong dalawa lang nagkukwentuhan. Akala ko, nung nagpapatawa ako, tinutulungan ko lang yung sarili ko. Sabi ko, para hindi ko mapanood itong mga show na to. Ang ginawa kong show ko, 6 o'clock to 7:30, para hindi ko mapanood yung news. So, usap lang ako ng usap, patawa ako ng patawa sa mga tao. Kung anong ginagawa ko, cellphone. Yung pala, may nare-reach pala ako mga tao kung saan parte ng mundo na yung ginagawa ko, foundation ko pala yun para dun sa online presence ko. Kasi wala akong online presence dati dahil live show ako, stand-up ako eh. Correct. Yung pala, may nare-reach pala ako somewhere sa Saudi Arabia sa kwarto na malungkot dahil di siya makalabas. Tapos pinapanood ako. Tapos may nare-reach pala ako mga executive na nakita na, uy, nakakatawa to si Alex ha. Kaya nung umiigi-igi na, nung nag-podcast na ako, ginawa ko ng podcast, kinuha ko ng in-exclusive ako ng Spotify for 2 years.
Binayaran ako ng magandang presyuhan. Tapos yung ginagawa kong podcast, na dati ano lang, online show lang, ano na, ayun na nag-pave way sa akin para kunin ako ng mga executives sa mga shows online. So ang nangyayari doon, direct, hindi na ako naghihintay no November, December, January. Ako, kumita ako ng pandemic, whole year round. Meron akong mga shows na 1:30 ng hapon. Kasi ang ginawa ng mga executive para raw sa mental health ng mga nila, pagkatapos ng meeting nila sa online, ako yung surprise sa dulo. Yun yung mga yung mga events ko, hindi na ako naghihintay ng Christmas party events, ng year-ender. Ang event ko, taga comic relief sa na nalulungkot na mga empleyado, nalulungkot na mga So, ang dami kong naging so nagkaroon ako ng mga online shows kasama na yung podcast. Pero ang trigger nun para magka-online presence ako is because of my intention to provide comedy during the pandemic. Yun, parang two-way help yun. Nakatulong pala ako sa mga tao, pero ang totoo niya, natulungan ko rin yung sarili ko dahil praning ako nun eh. Ayaw mo maano yung news. So ang ginawa ko, nagsasalita ako doon sa camera para mawala yung anxiety ko. Yun. Nagbunga siya ng maganda. Now, Alex, as a writer, no? So we talk about AI, di ba? Ngayon nandiyan na yung AI, di ba? Yung iba ginagamit ang AI para gumawa ng kwento, ng istorya. What is your take on AI is it a tool or is it a threat to writers? Sa akin yung AI is pag ginamit na mabuti, maganda talaga siya. Maganda yung resulta, no? Pero I don't think it can easily replace the art. It means art kasi ang trato ko sa stand-up comedy is art. Kasi dapat ito may puso eh. Hindi naman to, ang comedy hindi naman to di kahon eh, na meron nga siyang pattern na premise, setup, punchline. Meron siyang formula pero hindi siya ma-apply kasi may nawawalang element ng AI eh, which is the human nature to be able to kailangan mo kasing ang AI so far ang AI you have to supply all the necessary ipa-prompt mo, bibigyan mo ng mga delimiter ng ng guide. Ang pagsusulat kasi although may may inaaral yan, nagkakatalo yan sa sa puso. Sa human nature. Kaya mo siya naililiko kasi may naisip ka. Kasi pag pinasok mo na sa AI yung prompt, ang guideline niya lang is yung prompt mo. So hindi siya makakapag so far hindi siya makakapag-isip ng twist. Yes. Mga ganon eh. Ang comedy kasi is Kaya nga punchline niya kasi nakakaisip ka ng nakakatawang So hindi ko siya threat. May nag-a-attempt pero halatang yung AI. Mga video, AIs. Pero ako, welcome naman natin yung technology na makakatulong. Huwag lang lalagyan ng masama. Alex, siyempre marami pa sana tayong tatanong sa iyo, no? Pero gusto ko ma-discover yan ng mga manonood sa iyo, no? Sa October dito sa Wellington, sa Auckland, tsaka sa Christchurch, no? You're going to the 3 places, Alex, di ba? Yes. So, anong mensahe mo sa mga Filipino Kiwis, no? What is it that you're gonna share with them or a teaser? Anong may expect nila from you? Ang comedy na napapanood nyo sa online, kung natatawa kayo, iba pa rin ang life experience. Lahat ng pinuntahan ko sa iba't ibang parte ng bansa, ng mundo, US, I perform sa US, Canada, Australia, Dubai, Singapore. Ang isa sa mga comment nila is, iba ang live. Kahit napanood na kita Lex sa mga YouTube, iba ang live. Iba ang face-to-face kasi may ad-lib ako, may crowd work ako. At ang mga reaction ko sa mga tao na kukuha, hindi lang tawa, minsan may umiiyak. Kasi nga, naaalala yung buhay sa Pilipinas. Kasi mga joke ko is about sometimes Filipino reference eh. So, iyak tawa. So, excited ako kasi first time ko sa New Zealand. Kaya, pag ako ang joke ko, ini-incorporate ko ng something New Zealand eh. Hindi naman ako
pag pupunta ako sa isang lugar, nag-o-observe ako bago ako mag-show kasi gusto ko inject ng something sa Wellington, sa Christchurch, sa Auckland, Correct. na makaka-relate yung mga taga-Pinoy doon. So ano yun, para lang yun sa inyo. So may mga joke din ako naisip on the spot. So ang aasahan nyo dyan, may kasama rin ako, yung Japanese comedian na Tagalog na magsalita, si Israel Benobra na meron ding daladalang humor, at si Gris Hunyo, plus ako, 2 oras na tuloy-tuloy na comedy at Pinoy reference na yun nga ang ni-request ko lang. Syempre, hindi naman tayo, ako kahit sa anong achievement ko, lagi ang attitude ko pag pumapasok ako sa isang bansa is I'm not well known, pero sana bigyan tayo ng break na mapanood at makita nyo yung entertainment ng stand-up comedy na hatid namin, Alex Calienta Comedy Crew. Yun lang gusto ni-request namin direct na na para di masayang yung effort. Sana maraming taong manood kasi syempre yung producer namin nag-risk. And I'm also doing everything para ma-promote din dito sa Pilipinas. Pero syempre, iba pa rin pag sa New Zealand. Ayun lang pinapakiusap ko. Sana pagbigyan kami, kahit hindi kami masyadong popular na artista or banda, sana bigyan yung chance yung entertainment namin. May papromise ko na hindi kayo uuwing lugi. Thank you so much, Alex. At we look forward to your yung pagpunta mo dito. Yung ubo mo, ayusin mo kasi malamig pa ngayon dito. Oo nga, pero pabuti pagaling na to. Ko lang, direct, isa-isahin ko lang para maano na. So, nandiyan na kami sa October 17 sa Wellington, dyan sa Soundings Theater, sa Tepapa Museum. Di ko alam kung paano pag-pronounce ito. Pero October 18 naman, dyan sa Auckland, sa Q Theater. At October 19 sa The Piano sa Christchurch. So, check nyo lang yung mga details para sa pagbili ng ticket. And looking forward to meeting you, Direk. Yes, me too. Oo, ako rin. I'm a big fan now at itutuloy ko yung kalahati pa lang yung pinapanood ko ng tamang panahon eh. So, tatapusin ko. Sige po. Salamat. Thank you so much. Maraming salamat. And I'd like to thank our listeners and viewers. Pinayagan nyo kami ni Alex pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Ako po yung Kuya Rene, yung Direk Rene dito po sa PSTV Plus. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa aking 13,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.